Dulot ng iyong mga salita ay mahayag sa amin, Panginoon, at maunawaan namin kung ano ang iyong minagaling, kung ano ang iyong kalooban, at kung ano ang nararapat para sa amin upang maganap namin ang iyong mga salita. At sa pamagitan nito, Diyos, tumilo sa amin ang isang Espiritu upang muli ang salita mo na aming sinasampalatayanan at aming ipinamumuhay ay siyang mahayag sa buhay nito. Salamat po sa iyong pagtawag at sa iyong pagkilo sa bawat isa sa amin. Ang aming buhay na ito ay pinaging sakdal mo sa iyong harapan. Ginawa mong matuwid sa pamagitan ng iyong mga salita. At kami, Panginoon, ay ginawa mong mahalaga sa iyong harapan sapagkat ang katuwiran mo ang siyang pinangyayari namin, Panginoon, sa aming mga sarili. Kaya, Diyos, salamat po sa patuloy mo paglingap sa bawat isa sa amin. Manahan ka sa bawat isa sa pagkilos na iyong pinangyayari sapagkat ang iyong kalooban, Panginoon, na siyang masusunod ay magiging pagpapala para sa aming mga buhay nito. Salamat po, kanahintulutan ka namin, kilusin kami, kanahintulutan ka namin, Panginoon, na maguna sa amin sa buhay na ito at mahayag ang kadakilaan mo at ang kapurihan mo. Walatiin ka, Diyos, sa mga ng Jesus. Amen. 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 Purihin mo kong Amen. Binasa natin ay sa aklat po ng John chapter 16 verse 1. Amen. Purihin mo kong ang mga bagay na ito ay aking sinalita sa inyo upang kayo'y huwag mga tiso. Amen. Kaya pwede ng Diyos. Kaya may babala ang Biblia. May babala ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kasi ang talatang ito ay sinulat ni John, ngunit it came out from the lips of our Lord Jesus Christ. Siya ang nagpahayag na ito. Amen. Siya ang nangusap ng mga nakasulat na ito na ipinahayag niya sa mga apostol. Amen. At sa atin naman ay dumating din naman. Kaya sabi niya, mga bagay na ito ay aking sinalita sa inyo upang kayo'y huwag magatisod. May warning ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Amen. At may warning din ang ating Panginoong Jesucristo sa atin na nakababasa ng mga pahayag na ito. Sabi niya, sinalita niya ito upang maalala ninyo, upang makita ninyo, at huwag kayong mga tisod. May babala. Kapag sa bawat mananampalataya
ay maraming mga katitisuran na dumarating. Amen. Sa bawat Kristiyano, ang daming gumagambala sa ating pananampalataya. Amen. Ang daming dahilan ng ikatitisod. Kaya sabi nga niya, marami dyan. Winarningan niya ang bawat isa na huwag tayong maging katitisuran sa ating mga kapatid. Amen. Huwag tayong maging kadahilanan ng kanilang ikatitisod. Amen. At huwag tayong maging pabaya sa ating mga paglilingkod na ito. Amen. Ngunit, warning ko rin sa bawat isa sa atin na ang sino mang nasa pagkatisod ay hindi rin karapat-dapat sa Panginoon. Bakit ko sinabing warning? Dahil ang sino mang natitisod ay maaari nating sabihin na siya ay hindi malakas. Amen. Ang sino mang natitisod ay pwede nating sabihin na siya ay mahina. Amen. At ang natitisod, ang salitang tisod ay nandun lang yan sa mga musmos. Ang mga bata madalas matisod. Amen. Kasi kaya nga madalas ang magulang laging nandyan sa harap niya, laging nandyan sa likod niya, laging nandyan sa tabi niya para hindi matisod ng bata. Lagi niyang inaalalayan. Amen. At itong pangungusap na ito ay binigay ng ating Panginoong Kristo sa mga alagad habang tinuturuan niya sila. Tinuturuan pa lang niya sila. Amen. Nang kung ano ang mga dapat maganap. Amen. At dito itinuro ng ating Panginoong Kristo sa kanila na John 16:13, ang Espiritu ng katotohanan ay darating upang turuan tayo ng lahat ng mga bagay at maging ng mga bagay na magsisidating. Amen? John 16 verse 2 hanggang sa mga sumusunod, tinuruan niya sila na kayo ay uusigin ng mga tao dahil sa inyong paniniwala, dahil sa inyong pananampalataya, kayo ay kanilang lilibakin. Sabi niya doon. Ngunit, sabi na, pinatatag niya sila, dumating man sa inyo ang mga bagay na ito, o mangyari man sa inyo ang mga bagay na ito, huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag kayong matisod. Amen. Huwag niyong sabihin sa inyong sarili na mali kayo sa pagsunod sa Panginoon. Amen. Kundi, pinatibay na sila, mangyari man ang mga bagay na ito, huwag kayong matisod. Huwag kayong panghinaan ng loob. Kasi ang terminong matisod kasi offend. Pag na-offend ka sa isang bagay, mawalan niya na ng gana, hindi mo na ipagpapatuloy. Amen. Pero dito sa atin, hindi na dapat ang salitang tisod. Sapagkat ang tisod ay para sa mga bata, para sa mga mahihina, para sa mga bago pa lamang. Amen. Pero tayo dito, lahat tayo rito, matagal na sa pananampalataya, marami ng salita ng Diyos na narinig natin, marami ng aral na narinig natin, at asahan natin na ang lahat ng mga itinuro na mula sa banal na kasulatan ay siyang mangyayari. Amen? Ay siyang mangyayari. Kaya nga, sabi ng Biblia, mangyari man sa inyo ang mga bagay na iyon, huwag kayong matisod. Amen. Huwag kayong matisod. Lalong-lalo na kung sa panukala ng Diyos at sa kalooban ng Diyos ay
dumating ang mga salita. Dumating ang mga pagpapahayag na sa inyo ay malabong unawain at mahirap intindihin. Sabi ng Biblia, kapit lang, huwag kayong makisod. Basta ito ay nakasulat sa banal na kasulatan, hindi natin pwedeng kontrahin. Amen? Hindi natin pwedeng pigilan. Hindi natin ito iisang tabi. Kundi bagkus, unawain natin at ang lahat ng mga bagay na ito ay magaganap sa kanyang kapanahunan. Amen? Magaganap sa kanyang kapanahunan. Then, meron din naman tumala ang Biblia. Sino man sa inyo mangaral ng ibang ebanghelyo ay matakwil. Amen? Pero, sinabi din naman ni Apostol Pablo na mayroon din namang ibang ebanghelyo na hindi naman talaga siya iba. Amen. Kundi bagkus, nagiging masama lang o nagiging ibang ebanghelyo siya dahil pinapasama ng iba sa pangunawa, sa pagpapaliwanag o sa anuman. Sapagkat ang karunungan sa salita ng Diyos ay palawak ng palawak, palalim ng palalim, at darating sa panahon na minsan ito na ay magiging kadahilanan ng iyong ikatitiso. Amen? Kaya nga, sabi ng Biblia na James chapter 3 verse 2, Santiago, sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay nangatitisod. Ang daming kadahilanan ng ikatitisod. Ngunit ang sabi niya, kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita ay isang taong sanggol. Kung gayon pa ay kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Amen. Ano ang pinasiyahan dito sa banal na kasulatan na ito? Ang sino mang hindi natitisod sa salita ay aariing sakdal ng ating Panginoon. Amen. Dahil sa salita. Ito nga, dahil ayon sa mga salita ng pahayag ng banal na kasulatan, ang daming mga bagay na nakatitisod. Ang daming mga bagay na tayo ay pwedeng manghina. Amen? Pwede tayong manghina. Maganda lamang yan. Tayo ay pinalaya ng ating Panginoon, ngunit tayo ay magiging alipin sa katuwiran. Alipin sa katuwiran. Pinalaya ka nga, pero ginawa ka pa rin alipin. Amen? Anong klase yan? Unawa, kailangan. Amen? Para dumaloy ang biyaya sa mga bagay na iyon. Amen. Ang dami. Daming mga pahayag sa banal na kasulatan na kung hindi natin gagamitan ng pangunawa ay minsan pinagkukontra-kontra pa natin. Amen? Pinagkukontra-kontra pa natin. Si Apostol Pedro mismo nagsabi, may mga pahayag si Apostol Pablo na doon ay mahirap unawain at sinisinsay ng mga walang tiyaga sa pag-aaral. Narinig nila ngayon, hindi na nila inunawa, hindi na nila inintindi. Sila ngayon ay sa ikapapahama. Kumbaga, hindi na nila inintindi. 2 Peter chapter 3 verse 18. 17. Ngayon din naman ang lahat ng kanyang mga sulat na do'y sinasalita ang mga bagay na ito
na do'y may ilang bagay na mahirap unawain. Amen. Mahirap unawain ay sinisinsay ng mga di nakakalam at ng mga walang tiyaga. Nagaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Ayun na. Sa ikapapahamak din nila. Amen. Sa ikapapahamak din nila. So, ang daming pahayag sa Biblia na mahirap intindihin. Amen. At kailangan ng guidance ng Espiritu. Amen. Upang maunawaan natin kung ano ang ipinapahayag ng mga kasulatan na ito para sa atin. Ngunit, kumbaga, unawain na lamang natin na kung paanong ito isinulat na walang gabay ng Santong Espiritu, minsan, doon tayo nagkakaroon ng panghihina at doon tayo nagkakaroon ng katitisuran. Amen. Doon tayo nagkakaroon ng katitisuran. Kaya na lamang ang ating Panginoong Jesucristo mismo nangaral. Amen. Sana ang maraming sumunod sa Kanya, sa Kanyang pangaral. Ang daming sumusunod sa Kanya. Siya yung pinakamagaling na tagapagturo, sabi nila. Amen. Kaya ang daming sumusunod, ang daming tao. Nagpakain siya ng mga tao na nagsisunod sa Kanya, na nakinig sa Kanya, ilang libo, 3,000. Lalaki pa lang yun. Amen. Gaano karami yun kung lalaki pa lang yun, wala pang bata. Pinakain pa nga niya lahat yun. Amen. Pero nung nangaral siya ng aral na mahirap unawain, nagsialis, nangatisod sila. Amen. John chapter 16 verse 25. Kanya, sa walang pagtiyaga, sa hindi nila pagtiyaga sa pagsasaliksik ng banal na kasulatan, yun ang magiging dahilan ng ikapapahamak. Pangyayari yan. Okay. Sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito sa malalagong pananalita. Darating ang oras na hindi ko na kayo pagsasalitaan sa malalagong pananalita, kundi maliwanag na sa inyo, sasaysayin ko ang tungkol sa Ama. Amen? Jesus Christ mismo, sinabi niya, ang mga pahayag na ito ay malabo sa inyong pandinig. Pero sa Kanya, alam niya kung anong sinasalita niya, alam niya kung anong itinuturo niya. Amen? Alam niya kung ano ang dapat niyang sabihin sa panahon na tinuturuan niya ang mga alagad. Hindi lang talaga niya madiretso, ako ang Diyos na nagdatawang tao. Hindi lang niya madiretso, kundi ako at ang Ama ay isa. Amen? Ang sino bang nakita sa akin, nakita sa Ama. Hindi niya itinidiretso kasi nga, kung sasabihin niya agad sa mga alagad, eh, tinuturuan pa lang niya sila. Eh, kung sinabi niya ako ang Diyos na nagkatawang tao, amen, eh, nanggaling sila sa isang paniniwala na ang Diyos ay ibababa na nakadamit panggera. Sa maluwalhating kalagayan na nakasakay sa puting kabayo at madaramtan ng maluwalhating panamit na may corona dahil nga siya ay tatanghaling hari. Yun ang itinuro sa kanila noon. Yun ang natanggap nilang mensahe dahil ang Misaya ay bababa para sa kanila. Amen. Tapos sasabihin ng ating Panginoong Jesucristo, ako ang Diyos na nagkatawang tao. Sino ka para magsabi niyan? Ipinanganak ka nga sa samsama. Sino ang iyong ama? Si Jose na karpentero? Hindi sila maniniwala. Amen? Hindi sila maniniwala. Maliban na lamang kung malaman nila kung anong pinagdaanan
ng ating Panginoong Kristo nung ipagbuntis siya ni Maria. Amen. Si Maria ay pinagbuntis sa pamamagitan si Maria ay nagbuntis nung siya ay liliman ng Santong Espiritu. Amen. Maraming unawa pa rin ang kailangan padaluin mo dyan. Dahil pwede kang makapagturo ng ibang ebanghelyo kung hindi mo maunawaan ang pangyayari ng Santong Espiritu. Ang Espiritu ng kaitaas-taasan ay lumilim kay Maria. Amen? Lumilim kay Maria. Kaya nga, nung mayroong nakausap si Pastor Fred sa Parting Ilocos, dahil yung 34 years na yan ay kasalukuyan ay tinuturo at pinapaliwanag sa lahat. Isang pastor, sabi niya, pinanindigan niya na hindi ang Diyos ang ipinagdalang tao ni Maria. Pinanindigan niya yun. Pinanindigan niya. May Diyos pa na nasa itaas habang si Maria ay buntis kay Jesus Christ. Pinanindigan niya yun. Paliwanag niya. Pinaliwanag ni Pastor Efren, ang Diyos ay nitong tao, lumiling kay Maria, at naging banal na bagay sa sinapupunan ni Maria. Paliwanag niya, hindi. Pinanindigan niya siguro kasi nga, yung nakasulat ay inunawa niya sa kung paanong nakasulat. Kaya sabi niya, yung Espiritu na ito na lumiling kay Maria, sabi niya, binuntis si Maria. Diba? Ang hirap kung mangangaral ka ng mabuting aral, kahit sabihin mo na binuntis ng Espiritu si Maria, hindi dapat. Amen? Hindi dapat. Dapat ipaluhanag mo ng mabuti kung paano nangyari yung bagay na yun. Pero sa atin, dahil sa unawa, dahil sa pagsisikap na pagsasaliksik ng salitang ito, na kung paano ang Diyos, ang Ama at ang ating Panginoon Kristo ay isa, ganoon ang nangyari. Ang Espiritong lumilim kay Maria ay naging banal na bagay na nasa sinapupunan ni Maria. Amen. Siya mismo na Espiritu Santo, siya mismo na Espiritong lumilim kay Maria ay naging banal na bagay sa sinapupunan ni Maria. Mas magandang pakinggan siguro, at yun naman talaga ang dapat, kaysa sabihin mong nag-iwan ng banal na bagay ang Espiritu, ang Santong Espiritu kay Maria. Nag-iwan ng banal na bagay. Bakit may banal na bagay ba ang Espiritu Santo? Espiritu Santo mismo ay banal na bagay na. Amen. Ang Espiritu Santo mismo ay banal na bagay. Kaya nga Santo, Espiritu. So, ang Diyos sa Santong Espiritu ang siyang naging banal na bagay. May mga pagpapahayag, may mga pananalita na minsan mahirap unawain sa banal na kasulatan. Nangangailangan ng karunungan at kaalaman na patnubay ng Santong Espiritu upang tayo ay makaunawa at maging biyaya sa atin ito. Ngayon, kung hindi natin maunawaan, amen, hayaan lang muna natin at tanggapin natin kung anong nakasulat. Amen? Tanggapin natin kung anong nakasulat. Kung ito ay nakasulat, ito ang dapat mangyari. Kung ito ay nakasulat, ito ang magaganap. Kung ito ay nakasulat, ito ang dapat tanggapin. Amen. Ngunit ang pagtanggap natin sa banal na kasulatan ay hindi gayon ayon sa pangunawa ng tao. Kung ito ay magiging sabihin natin pervert, kung ito ay hindi
sumasang-ayon sa ibang mga pahayag ng banal na kasulatan o hindi tumutugma sa mga pahayag ng propeta o ng mga apostol, ay huwag natin ipaliwanag ng gano'n. Amen? Huwag natin ipaliwanag ng gano'n. Kundi, hintayin natin kung wala sa atin ang kaloob ng pagpapaliwanag ng mga salita. Hintayin natin yung karapat-dapat magpaliwanag sa atin at magpaunawa sa atin ng mga bagay na ito. Amen? Kagaya ng araw natin 34 years. Sabi nga, wala namang nakasulat na 34 years walang Diyos. Walang nakasulat. Amen. Pero kung unawain mo ang banal na kasulatan, gayon ang nangyari. Amen? Gayon ang nangyari. Ang Diyos na nagkatawang tao, kung siya ay nagkatawang tao, wala siya sa langit, bumaba. Amen? Maraming pahayag sa Biblia. Ang verbo ay nagkatawang tao. For without controversy, great is the mystery of godliness. God manifest in the flesh. 1 Timothy 3:15. Amen? So, yun yung ating pinangahawakan sa mga pahayag na ito. Nung ang Diyos ay nahayag sa laman at ang verbo ay naging tao, ang verbo na yun ay Diyos. Nasa na siya? Amen? Yun yung ating mga yun yung mga karunungan, kayamanan ng karunungan na ipinahayag sa akin ng Santo Espiritu. At ang karunungan na yan ay hindi galing sa tao, kundi sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Not by might, nor by power, but by the Spirit, said the Lord. Sa pamagitan ng Espiritu na nagpapahayag sa atin ng lahat ng ito. Amen. Okay? Kaya sabi nga niya, 16:25, nagsasalita siya ng malabong panalita. Ngunit darating ang oras na tayo rin ay hindi na malalabuhan sa mga salitang ito sapagkat ipapahayag sa atin ng Panginoon. Amen. 16, John 16:6. Ngunit sapagkat sinalita ko ang mga bagay na ito sa inyo, ay napuno ang kalumbayan ang inyong puso. Amen? May mga ganyan. Pinabasa natin ang Biblia, minsan nalulumbay tayo. Amen? Meron yan. Minsan nga, ito nga, yung aral ng paghahanda. Sabi nila, unang itinuro, sabi nung ibang mga kapatid sa mga ganyan, ano ba yan, Pastor? Tinaningan nyo na yung buhay ng tao. Tinaningan nyo na ang buhay ng tao. Okay, unawa. Mayroong mga nalungkot, may nagulubihanan, mayroong parang na-stress siguro. Na-stress kasi malapit na talaga. Malapit na ba talaga? Amen. Nasa panahon na tayo ng paghahanda. Ito, hindi pa dumating yung aral patungkol sa yung aral na may matitira. Wala pa. Kasi akala natin talagang gano'n na nga at gayon na nga. Amen. So, kasi ang itinuro, dadanas ng pagkawasak, ganito, ganyan, dadanas ng kahirapan, tribulation, mga digmaan, ganito, ganyan. Kaya maghanda, 7 taon, paghahandaan natin ang mga bagay na yan. Amen. Ang inaasahan ng iba, doon pa rin sa rapture. Amen. Sa rapture. Pero, ganun pa rin eh. Bago dumating yung pag maganap yung unang kalahati ng 7 taon, ganun pa rin. Yung digmaan na magaganap bago yung pahayag ang Antikristo,
ay kapahamakan pa rin ang mauunang mangyari bago ang pagdating ng ating Panginoon Kristo. So, kailangan pa rin talaga maganda. Amen? Kailangan pa rin i-secure yung sarili mo ayon sa kalooban ng Diyos. I-secure yung sarili mo para manatili kang buhay kahit na magdigmaan kung saan at masaksihan natin ang pagparito ng ating Panginoon. Hanggang sa lumago ang aral na hindi tayo itinalaga ng Diyos sa galit. O, pag-asa na. Amen? Pag-asa na para sa mga yung nagulumihanan, yung parang matitisod na sa aral. Pag-asa na, hindi tayo itinalaga ng Diyos sa galit. Amen? Tapos dumating yung mga aral na few men left. Dumating ang apoy sa sanlibutan, sinupok ang buong sanlibutan, ngunit may natirang ilan. Pag-asa ulit. Amen? May natirang ilan. Sabi ng tagapagturo, ito ang biyaya para sa atin. Ililigtas tayo ng Diyos. Ang galing. Amen? Ang galing ng Biblia. Kaya nga, kung uunawain mo ang Biblia, may mga mahirap unawain, may mga masakit sa pandinig, ngunit sa paglaon ng pagsasaliksik at pag-aaral, ito ay magiging pagpapala sa atin. Kaya hindi sa ikatipisod ang mga salitang ito. Kung hindi natin maunawaan, hayaan lang muna natin. Amen? At kung hindi rin naman tayo subsub sa pag-aaral, huwag natin sikaping ipaliwanag ito ng ayon sa ating sariling kakayahan. Amen. Dahil ang unawa ay dumarating sa mga nagsisikap mag-aral at magsaliksik ng Biblia at sa kanila na ginagabayan ng Santong Espiritu ng Panginoon. Kaya nga, ang bawat pagpapahayag ngayon dito sa Biblia, noon, nakakatakot. Ang Revelation chapter 16, ang Revelation chapter 19, ang Revelation 15, Revelation 13, kung babasahin mo, nakakatakot. Amen? Nakakatakot. Pero dahil ngayon, naunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo tinalaga ng Diyos sa galit. Ililigtas tayo ng Diyos. Ngayon, basahin mo ulit ang Revelation. Nakakatakot ko ba? Ang pag-asa natin ay ang pagliligtas ng Diyos. Amen? Yan ang pag-asa natin. Yan ang pag-asa natin. Kaya nga, sabi ng 1 John chapter 1 verse 4, at ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Amen. Upang malubos ang kagalakan sa inyo. Ay yung mga bagay na nalabasan ninyo nasa kalumbayan ay hindi ito para sa kalumbayan, kundi ito ay biyaya at pag-asa para sa inyo. Kung maunawaan ninyo ito ay sa kagalakan ng puso. Amen. Sino hindi magagalak? Sabi ng Nehemiah, lilipulin ng Diyos ang lahat ng mga bagay, ang tao, ang hayop, ang mga isda, ang mga ibon. Mangangamba ka na ngayon. Amen. Mangangamba na tayo ngayon. Ngunit andito tayo ngayon, nagsulat ang mga apostol upang ang ating kagalakan ay malubos. Ito na. May sandako, may pagkukupkup ang Diyos, may pagliligtas ang Diyos. Amen? At hindi lang pala yun. Ang ganda pa ng ginagawa ng Diyos sa atin. Ang galing ng panukalan ng Diyos sa atin. Amen? Pinagbubuklod tayo ng Diyos. Pinagsasama-sama tayo ng Diyos upang maging bayan. Amen? Bakit ang Israel? Ang Israel, ginawa ng bayan. Buti nga,
sa atin, hindi pinili sa isang pamilya lang. Amen? Dahil yun naman ang dala ng pananampalataya. Kahit ilan ang idagdag, kahit sino ang tumanggap ng aral. Yun ang kabutihan sa Ebanghilyong ito sa atin ngayon. Hindi sa pamilya tumawag ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng pamilya. Kundi sa pamamagitan ng salita, ang sino mang tumanggap, ang sino mang sumunod, sila ang may karapatan. Saan? Sa biyayang ibibigay ng Diyos na itatatag niya na maging isang bayan. Kasi noon, kay Abraham lang. Kay Abraham, and then, pumunta kay Isaac. Amen? After kay Isaac, napunta kay Jacob. Amen? At hanggang sa dumaloy ang pagtawag ng Diyos sa kanila. Nung kay Jacob, siya na ang pinili ng Diyos na tawaging Israel, pero hindi pa sa kanya nagsimula talaga ang pagiging bayan. Noong una, ikaw ay tatawagin Israel. Kung tinawag na siyang Israel, wala pa siyang anak. Nakatakda na siya maging bayan, pero wala pa siyang anak. Okay? Nakipagpampuno pa nga siya sa amin ng araw ngayon. Lumaboy siya ulit, naglakad kung saan-saan. Amen? Lumaboy siya ulit hanggang nakita ng asawa, nagkaroon ng mga anak. Amen? At nagkaroon na siya ng mga anak, hindi pa rin sila bayan na tinawag. Kasi nga, pamilya silang nagsimula. Sa kanya nagsimula. Amen? Tinawag siyang bayan, ay tinawag siyang Israel, pero hindi pa siya bayan. Nagkaroon siya ng 12 anak na kinasihan ng Diyos hanggang sa lumaganap ulit kay Huda pinili ang lahi, hanggang sa dumaloy hanggang kay David, at hanggang kay David hanggang sa ating naging bayan sila. Nung nasa Egypto sila, hindi pa rin sila bayan noon. Israel na sila, pero hindi pa sila established na bayan. Bakit? Alipin pa sila ng Egypto. Amen? Kaya sabi ng Diyos, pangyayarihin na niya ang pagkatawag sa kanila, natatawagin silang bayan. Ito, Moses, sabihin mo kay Paraon, palayain niya let my people go, sabi niya, upang sila ay magkaroon ng kanilang kapistahan at makapaghandog ng mga hain sa Diyos. Kasama talaga ang kapistahan niya. Kaya, yun ang nangyari. Naglakbay sila, ilang libo na sila, marami na. Amen, marami na. Pero, hindi pa rin lahat nakarating. Yung iba, kita nyo, no? Mula sa angkat lang ni Jacob, nung nasa Egypto sila for about 430 years, ang dami na nila. Naglakbay sila ngayon, papuntang Kanaan. Maraming hindi nakarating, pero maraming hindi pinanganak habang naglalakbay. 40 years pa naman, walang ipapanganak. Marami rin. Marami rin silang nakarating sa Kanaan. Pagdating ng Kanaan, hindi pa rin sila established na bayan. Establish pa nila yung sarili nila na malakas. Nakipagbaka sila sa mga mananakop. Yung mga nandoon na dati, pinaalis nila at pinagdubayan sila ng Diyos. Nangyari nga. Amen. Nung nandun na sila, habang itinatayo ang tabernakulo, doon na sila nakikilalang isang bayan. Amen. Actually, nung panahon
ng Persia ay nagpapasimula pa lang maging bayan ng Israel. Actually, nasakop pa nga sila ng Babylonia, maging ng Persia, nasakop pa sila. Kaya nagpapasimula pa lamang sila. Pero, nung panahon na in-establish sila ng Diyos, wala nang gumagapi sa kanila. Amen. At ito, sa may aklat ng Chronicles, chapter 36, verse 22. Second Chronicles 36. Sa unang taon nga ni Cairo, na hari sa Persia. Speaking of Persia, Persia is Iran. Amen. Panalangin natin si Sister Wardita. Maging siya nangangamba, baka daw umano yung gera doon. Sa Lebanon matapos dalhin sa kanila ng Israel yung gera. Kaya sabi niya, panalangin niyo kami na iligtas sila ng Diyos. Nangangamba na rin siya. Baka dumating sa kanila yung pakikipag-gera ng Israel after Lebanon sa kanila nilang pupunta. Kaya panalangin natin na maging ligtas sila. Hindi natin pa panalangin na pigilin ng Diyos ang gera niyo. Hindi. Kasi kung ito ang kalooban ng Diyos, ito ang nakasulat, mangyayari. Panalangin na lang natin na kasiyahan siya ng Panginoon at ayon sa kanyang pananampalataya at pangyari ng Panginoon ng kanyang salita. Let's pray for Sister Rodrigo. Persia kasi Iran. Upang ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap. Inilos ang Panginoon ang loob ni Cairo na hari sa Persia na siya ay nagtanyag sa kanyang buong kaharian at isinulat din naman na sinasabi. Amen. Ang kaharian ng Persia ng panahon na ito ay lumaganap. Natalo nila ang Babylonia. After Babylonia, Persia ang sumunod na pinakamalakas. So ito yung kaharian na sinasabi doon sa Daniel. Yung ulo, ginto, yun yung Nabucodonosor. Ang dibdib ay tanso. Amen. Yun yung Persia. Ang sumunod ay bronze. Amen. At ang sumunod ay bakal. At ang paa ay pinaghalong putik at bakal. Amen. Yun yung mga kaharian na naghari na naging makapangyarihan ng kapanahonan nila. At isa nga ito, sabi niya, naganap ang mga bagay na ito ayon sa sinalita ni Jeremias. Itinatag ng Diyos itong si Cairo, na hari ng Persia. Wala naman itong kaugnayan sana sa kanila kasi Israel ang pinapatnubayan ng Diyos. Pero itinatag ng Diyos itong Persia. Amen. Para maganap ang nakasulat. Si Daniel, amen, si Jeremias, sinabi rin niya. Amen. Kaya kung sinabi ng Habakuk, itinatatag ng Diyos ang Kaldeo, mangyayari. Amen. Mangyayari. Sino ba yung Kaldeo? Nag-aralan natin. Ito ay mga yung kapitbahay natin na bansa. Sila yun. At itinatag sila ng Diyos. Nangyari nga. Amen? Malakas sila na bansa ngayon. Makulit na bansa. Sila yung isa sa sinasabi ng Daniel na transgressors. Hindi niya binabaliwala niya yung mga batas patungkol sa karagatan. Binabaliwala niya yung mga sinasabi ng United Nations. Binabaliwala niya ang banta ng Amerika. Dahil malakas na nga siya. Amen? At ito na ayon sa salita ng mga propeta at ayon sa kalooban ng Diyos na itatayo niya ang Kaldeo, mangyayari. At nangyari na. Dahil nakasulat sa balang nakasulatan. Kaya nga sabi ng Biblia, gagawa ko ng mga bagay na hindi ninyo paniniwalaan.
Hindi ninyo paniniwalaan. Amen? Ngunit, pag maalala ninyo ang banal na kasulatan, sasabihin ninyo, ito ang nakasulat. Ito na ang nakasulat. Amen? Kaya huwag tayong maging ganon na hintayin na lamang natin na mangyari ang salita bago natin paniniwalaan. Hindi. Amen? Huwag. Kundi bagkus, ayon sa nakasulat, sang-ayunan na natin at paniwalaan natin. Amen? Huwag natin kontrahin ang mga nakasulat. Hindi natin makukontra. Amen. Sang-ayunan mo na lang ang nakasulat at idalangin mo na lang sa Panginoon na maging bahagi tayo ng Kanyang mga salita. Paano tayo magiging bahagi ng Kanyang mga salita? Kung susundin natin ang mga pahayag ng banal na kasulatan. Revelation chapter 3 verse 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ito na, tinupad mo ang Kanyang salita, sumang-ayon ka sa salita ng Diyos, sinunod mo, ginaganap mo ayon sa nakasulat. Ngayon, ito naman ang gagawin ng Diyos. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Wala tayong magagawa laban sa salita ng Diyos. Amen? Kaya sang-ayunan na lang natin ang salita ng Diyos. Kung masumpungan ka ng Diyos na sumasalungat sa kalooban ng Diyos o sa salita ng Diyos, baka ipilang ka ng Diyos doon sa mga nagbabawas ng mga nakasulat sa banal na kasulatan. Ang sabi niya doon, huwag mong dagdagan ng mga nakasulat sapagkat dadagdagan ka ng sumpa. Amen. Ngunit kung babawasan mo naman ang mga bagay na ito na nakasulat, aalisin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Amen? So, hindi natin ito masasalungat. Ang maganda sa mga salitang ito ng Panginoon, sang-ayunan natin. Let us say, Thy will be done. Amen? Kalooban ng Diyos ang mangyari at hindi ang ating mga sarili. Amen? Kung sa mga darating na panahon, sa mga susunod na buwan, hindi natin inaasahan, magkaroon ulit ng mga bagyo at kung saan mangyari sa atin. Amen? Kasi ang mangyayari niyan, baka magiging huli para sa atin. Kung sa atin dumating ang dilubyong yun, sa paniniwalaan, totoo pala ang sinabi ng Biblia. May ligtasan na akong ibinibigay ang Diyos. Hindi na. Ngayon pa lang paniwalaan mo na kung anong nakasulat. Sapagkat ito ang mangyayari. At ito ang mangyayari. Amen? Ito ang mangyayari. Kaya nga, bilhin ko sa inyo, bantayan nyo lagi ang mga panahon, ang bagyong darating, kung saan ito tatama. Amen? Pagka nakita ninyo yung mga nasa itong tabing dagat, mga aldan kung saan yan, kasama sa nasinto, lumikas kayo dahil sa pagtaas ng ano, lumikas tayo. Amen. May ligtas na lugar na ibinibigay ang Diyos para sa atin. Amen. May ligtas na lugar. Kaya lahat ng mga nakasulat na ito ay pinapahayag ng Diyos sa atin upang sa mga panahon ng kapag-abagan ay hindi na tayo magkaroon ng yung bang mabibigla ka na lamang. Kundi maunawaan mo, ito ang kalooban ng Diyos, ito ang ginagawa ng Diyos. Amen. Siguro mas maganda na sa atin na dalhin natin ang ating sarili na kung saan sa salita ng Diyos yung pinapagawa ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya nga, nung bagyo, nandun kami, kunting ulan lang naman, kunting hangin. Tapos nakita ko yung balita sa saan-saan, ang tataas na baha. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Nakita ko kung gaano kahalaga ng isang dako.
Amen? Kung gaano kahalaga ng isang dako. Kahit siguro bumuhos ang malakas na ulan doon, babagsak din naman sa baba. Sa baba din naman babagsak. Kasi mataas na lugar. Amen? Kita ko, maging sa Umingan, yung sa bayan ng Umingan, may nadaanan ako doon. Palagi natin nadadaanan din sa flood prone area. Umingan na yun, ha? Flood prone area pa rin. Ibig sabihin, doon talaga sa Diaz. Doon talaga sa mataas na dako. Amen. Doon sa isang dako, kaligtas. Kasi Umingan na to. Kala ko yung Umingan, bayan ng Umingan at kabuuan ng Umingan ay mataas na lugar na. Pero nakita ko doon nakapaskil, flood prone area. Sabi ko, mas ligtas talaga yung Diaz. Amen. Kung saan. Pagdating sa mga pagbaha at pagdating. Salamat sa Panginoon. Kaya ang mga bagay na ito, pagdating sa baha, tingnan natin, Daniel 9:26. Amen. Ayan ang lahat. At pagkatapos ng 62 linggo, may wala yung pinahiran at mawala ng anuman at gigibayin ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating. Ito yung two-state solution. Yung isang bahagi gigibayin at yung isang bahagi ay hayaan lang. Amen. Ng mga tao prinsipeng darating. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha, kasama pa rin talaga ang baha, at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng mga pagkasira ay ipinasya. Okay. Magkakaroon talaga. O sige, inaasahan natin mangyayari yan. Ngunit, ang tanong natin, kailan? Kailan? Walang nakakaalam. Tama? Walang nakakaalam kung kailan puputok yung gera, kung kailan puputok yung mga inaasahan nating pagkasira na isinulat ng Biblia. Amen? Hindi natin alam. Pero, hihintay mo ba yan bago ka kumilos? Amen? Hihintay mo ba yan bago tayo kikilos? Amen. Huli na, kung sakali. Maganda niyan, mayroon na tayong nakahanda doon para kung sakaling mangyari mga bagay na ito, mayroon tayong pupuntahan. Amen. Kung sakaling nandun na tayo, titignan na lamang natin yung mga nagaganap patungkol sa mga nakasulat. Amen. Sabihin natin, ito yung sinabi ng Panginoon. Inimbitahan niya yung mga tao. Ano bang nakalagay doon sa Revelation 19? Inimbitahan niya kasi sa yung mga invited person hindi pumunta, di ba? So, kahit sino na lang dyan, sabi niya, imbitahan mo. At yung tumugon sa invitasyon, sabi niya, ang handa doon ay may kita mo na lamang ang kapahamakan ng buong sanlibutan. At ang sino mang tumugon sa pag-invitasyon na yun ng Panginoon ay magkakaroon ng katuwaan ng kagalangan sapagkat ang pagliligtas ng Diyos ay darating sa kanila. Amen. Kaya, pagkawasak, pagkasira, ay pinasya na. Mangyayari. Amen. Yung mga salot, amen, mangyayari at mangyayari. Basahin niyo ang Revelation. Amen. Mayroon pa rin takot tayo maramdaman. Ngunit salamat sa Diyos. Mayroon siyang kagalakan na binibigay sa atin ayon sa kanyang mga salita ang pagliligtas ng Panginoon. Amen. Kung ang mga bagay na ito ay siyang mangyayari at magaganap, ang isang dako na inihanda din naman ng Diyos para sa isang babae ay siya rin naman niyang gagawin. At yun ang magiging kaligtasan para sa atin. Revelation 12:6, tingnan natin ulit. At tumakas sa babae sa ilang na doon siya pinaghanda ng Diyos ng isang dako. Amen. Isang dako. Sino yung pinaghanda niya? Ang babae. Sinong babae yan? Alam mo, isang babae lang.
Isang babae lang, dadalhin niya sa isang dako. Amen. It symbolized the church. Amen. Symbolized the church. Isang dako ang niyanda ng Diyos para sa iglesia. Upang doon siya ang puling 1,200 at 6 na araw. 14. Diyan na natin ang 14. Babae binigay ang 2 pakpak ng agilang malaki, which is yung pagkaunawa, instruction, upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanya isang panahon at mga panahon at kalahati ng panahon. Ito magaganap yung prophecy ng Diyos doon sa babae at sa ahas. Ang sabi niya, ang ahas ay dudurugin ang kanyang ulo ng anak ng babae. At ang ahas naman ay tutuklaw sa sako ng anak ng babae. So itong babae na sinasabi doon ay hindi si Maria. Amen. Kundi sinumbolo sa isang iglesia na kung saan ang iglesia at ang ahas na sinusumbolo din naman ng ahas, walang iba ang diablo. Amen. Ang serpente ay magkakaroon ng talagang tunggalian. We will be against each other. Ang church against sa diablo, ang diablo naman against sa church. Kaya yan ang labanan nila. Yan ang labanan nila. Kaya ano ang gagawin ng Panginoon doon sa iglesia, sa church? Dadalhin niya sa isang dako upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas. Amen. Mula sa harap ng ahas. Upang ang ahas ay hindi niya matuklaw itong babae. Amen. Wala siyang magiging kapangyarihan. Amen. Hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanya na isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Kita niyo paano? Hanggang sa kanyang tahanan. Yung lugar na yon ay magiging tahanan na ng babae. Amen. Magiging tahanan na. Hindi lang pasyalan. Amen. Tahanan na talaga. Hindi pasyalan. 15. At ang ahas ay nagbuga sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog upang may patanghay siya sa agos. Kita nyo? Yung ahas, ginamit na niya lahat ng pamamaraan, pati gobyerno, para yung church sumang-ayon. Amen. Maganda naman yung programa ng gobyerno. Sige, kung tayo. O kaya, nagkukulang ang church. Mukha tayo ng ayuda sa gobyerno. Sa panahon na yun, hindi tayo hihingi ng tulong sa gobyerno. Bakit? May tutulong sa atin. 16. At tinulungan ng lupa ang babae at ibinuka ang kanyang bibig at nilamon ang ilog na ibinuka ng dragon sa kanyang bibig. Amen. At ito pa ang kagandahan sa lugar na yun. Maraming project sa Pastor Jeffrey. Yung gasolinahan, pinupurso niya para yung magiging income doon ay tulong para sa mga kapatid. Amen. Yung grocery na siya na ang nagpuhunan, kanya lahat, kanya building, kanya lupa, pati yung laman ng grocery ay sa kanya rin. Doon, hindi siya kumukuha ng kung anong tubo ng grocery na yun. Hindi siya kumukuha. Kundi bagos, ibinibigay niya sa mga magagawa, binibigay niya sa mga lumalapit sa kanya. Doon na sila, binibigyan niya sila. Minsan, may mga pag-service, may mga nakapak ng kung parang ayuda, nakapak, pagibigay sa mga kapatid, sa mga nangihingi ng tulong sa kanya.
Yun yung kanyang goal. At kung sakali man magkaroon ulit ng gasolinato, yung income doon, sabi niya, ay magiging para sa church. At ang mundo ng church, yun ang ipagtutulong sa lahat ng kapatid. So parang magkakaroon tayo ng sariling komunidad, sariling gobyerno. Doon iikot. Tayo mga kapatiran, bibili sa grocery, sa kanya bibili ng yung lahat ng mga pangailangan natin sa church. Lahat ng income naman doon ay magiging tulong para sa mga kapatid. Meron din naman ginagawa ng gobyerno. Amen? Tax, income ng munisipyo, lahat yun naman ay ibibigay din pantulong sa mga barangay pag may mga nasalanta. So, ganun yung ini-establish ni Pastor Jeffrey. Ginagawa niya tayong isang komunidad na magiging sa pagdating ng panahon, magiging private na walang ibang tutulong sa komunidad ng Cedar, kundi ang church. Amen? Ganun na mangyayari. Kaya sabi ko nga, hindi tayo hingi, sa panahon na ito, nagigipitin tayo ng gobyerno, hindi tayo hingi ng tulong sa gobyerno. Church ang tutulong sa mga kapatid. Hindi tayo lalapit sa gobyerno. Church ang tutulong sa mga kapatid plus ang ating mga lupa. Yung mga malawak na lupain na pwedeng pagtaniman. Paano tayo gigipitin ngayon ng dragon? Wala. Walang kapangyarihan ang gobyerno sa atin sa panahon ngayon. Walang kapangyarihan ang ahas o ang dragon sa babae. Ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya yun yung goal ni Pastor Jeffrey. Sabi nga niya, yung tent, lagi na kami nagkakaroon ng volunteer. Taniman natin ng saging, taniman natin ng kamuting kahoy. Kung may panahon pa, yung ani ng kamuting kahoy na yun, ibenta natin, magiging kulto ng church. Tapos tanim ulit, hanggang sa hindi dumating yung panahon. Kung mangyari yung panahon na hinihintay natin, meron tayong makakain. May 10 hectares yun, may saging, may kamuting kahoy, may niyog, kung ano-ano. At hindi tayo hingi ng tulong sa gobyerno. 17. At nagalit ang dragon sa babae at umalis. Umalis na lang, walang magawa. Upang bumakas sa nalabi sa kanyang gilwi na siyang nagsisitubad ng mga ulos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Amen. Ito ang salita ng Diyos. Mangyayari ba? Mangyayari. Kaya nga, inihanda na sa atin ng Diyos ang isang malawak na lupain. Amen? At naglagay siya ng isang leader ng sistema na ginagawa niya ay upang makatulong para sa lahat. Amen? Para hindi tayo humingi ng tulong sa gobyerno, hindi tayo humingi ng tulong kung kani-kanino. Kundi ba, tayo mismo sa komunidad na yon ang magkakaroon ng pakinabang sa isa't isa. Amen? At mawawala ng kapangyarihan ang sinuman laban sa atin, kundi tayo ang mananaig para sa kanila. Amen. Ito ang unawa. Sabihin natin, paano tayo tutulong? Yung na lamang lupa na ibinigay sa atin ng Diyos na malawak ay solve na yung tanong natin. Amen? Solve na yung tanong natin na paano tayo ililigtas ng lupa. Solve na. Pagtanim ka lang, buhay ka na eh. Amen? Solve na. Ay, ito pa, nadagdagan pa ng mga sistema na pinapatupad doon. Magkaroon tayo ng ganito. Dahil yung grocery, pag panahon na hindi ka na makabili, di yun na paghahati-hatihan ng mga kapatid. Paghahati-hatihan ng mga kapatiran. Nakakatulong pa rin kayo pa paano. Amen? Ilang grocery nandun. May isa doon sa Jesra, may isa sa main, yung katabi ng multipurpose, may isa yung doon sa papuntang 23, 3. Amen? May mga laman lahat yun. Kaso marami rin mga hati-hati. Purihin ng Panginoon.
nagpo-prosecuted pala sila. May bigasan na doon. Amen? Para doon tayo makabili ng bigas para sa mga pangailangan lahat. At yung magiging tubo nun ay iipunin para din naman sa mga kapatiran. Amen. Malaking pakinabang ng mga bagay na yun. At purihin ng Diyos. Sabi niya, basa naman natin yun. John 16. Okay. Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Okay, ano to? Tago-taguan? 17. Tatago. Amen. Ang ilan sa kanyang mga alagad ay nagsamusapan, ano itong sinasabi niya sa atin. Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. At sapagkat ako'y paroroon sa Ama, 18. Sinabi nga nila, ano nga itong sinasabi niya? Sandali na lamang, hindi namin nalalaman kung ano ang sinasabi niya. 19. Malabo talaga. Hindi nila naintindihan. Natatalastas si Jesus na sa kanya'y ibig nilang itanong, at sa kanila ay sinabi niya na nagtatanungan kayo tungkol dito sa aking sinabi. Sandali na lamang at ako hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa at ako inyong makikita o hindi. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo na kayo'y magsisiiyak at magsisitaguhoy. Nagapot ang sanglibutan ay magaganap. Kayo'y mga lulumbay. Nagapot ang inyong kalumbayan ay magiging kaganapan. Amen? Parang nagpahayag ang Diyos, ang ating Panginoong Kristo sa kanila. Magaganap ang sanglibutan. Kasi nga, pabor sa kanila. Pabor sa kanila. Tutulungan ba naman sila ng gobyerno? Amen? Ito, ayuda. Pero pirma kayo. Ito, tuwa sila. Pipirma talaga agad yan. Kahit hindi alam kung anong nilalaman ng pinipirma nila. Ayuda na eh. Kapit na sa pagpupala. Amen? Sabi niya, magsisiyak at magsisipanaghoy. At ang sanglibutan ay magagalak. Sa panahon na yan, hindi tayo makapit sa gobyerno. Yun yung Revelation 13. Sabi niya, ang hindi tumanggap ng tatak ay hindi makakabili o makakapagbenta. Walang kalakal na gagawin. Wala talaga. Sabi niya, kayo'y mga lulumbay. Amen. Datapwat ang inyong kalumbayan ay magiging kaganapan. Bakit? Naunawaan natin na ang kalumbayan na yon ay pansamantala. Amen? Ang kalumbayan na yon ay magiging yung bang hindi naman talaga kalumbayan o hindi naman talaga kahirapan na ayon sa mga nababasa natin sa banal na kasulatan. Mahirap talaga ang Great Revelation. Amen? Mahirap ang Revelation chapter 19. Mahirap ang Revelation chapter 15, 16, 17, and 18. Mahirap ang pagdadaanan. Amen? Mahirap talaga sa mga hindi nakasunod sa salita ng Diyos. Revelation 3 nga, binasa natin kanina. Dahil tinupad mo ang salita, ang aking salita ng pagtitiis. Ngayon naman, ikaw ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. Amen? Sa mga sumunod sa salita ng Diyos, may pag-iingat na kanyang
biyaya. So hindi ganun kahirap. Bakit? May tinanim ka. Pag may tinanim ka, may mabubunot. Amen? Pag may tinanim ka, may maaan ka. Hindi ganun kahirap. Hindi kagaya ng mga hindi sumunod sa salita. Hindi nila naunawaan ang tagubilin ng Diyos patungkol sa paghahanda. Ganun nga rin ako rito eh. Kasama talaga sa paghahanda ang sa Ebanghelyo ng Diyos. Hindi sila tumalima sa paghahanda. Kaya ano mangyayari? Imbak mo sa bahay mo, isang kaban lang. Ilang araw tatagal. Amen? Imbak mo sa bahay mo, isang garapong bagoong lang. Ilang araw tatagal. Ang bakuran mo naman, maliit. May gaano katagal, gaano itatagal. Kung pinagayan at pinha, wala na. Lubog na. Amen. Pero may inihanda sa atin ang Diyos. Amen. Ito yung Ebanghelyo ng paghahanda. Simulan ko rito. Ito, Matthew 24:44. Kasama talaga. Hindi natin nabibigyan ng pansin. Kaya nga kayo'y magsihanda naman. Ngayon pa lang, magsihanda na kayo. Ihanda nyo na lahat ng mga bagay. Takot kayo sa gera, anong ihanda mo? Takot ka sa gutom, anong ihanda mo? Takot ka sa ano ba mga bagay na dapat natin paganda? Takot ka sa baha, ano ang gagawin mo? Amen? Takot ka sa pagkalunod, takot ka sa apoy, ito. Kaya nga kayo magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Amen? Hindi natin alam kung kailan mangyayari mga bagay na yun. Ngunit ang mahalaga, ginanap natin ang salitang Ebanghelyo ng Panginoon ng paghahanda. Sumunod ka na. Sundin na natin, gawin na natin. Sapagkat kung kikilos ka, kung kailan nandyan na ang baha, din ka na ng baha. Din ka na ng baha. So, magsipaghanda tayo mga kapatid. Hindi naman spiritual lang ang tinutukoy sa mga bagay na ito. Ang spiritual, matagal na tayong handa. Bakit? Hindi pa ba kayo handa spiritually? Amen? Nasabi nyo na to sa Panginoon, mamatay at mabuhay kay Kristo. Nasabi nyo na yan, di ba? Kahandaan na yon. Amen? Kahandaan na yon. Pero, mayroong ipinapahayag ang Diyos sa atin ngayon. Gusto nyong masaksihan ang pagbaba ng ating Panginoong Kristo? Binibigay sa atin ng Diyos ang pagkakataon na masaksihan ang biyayang pag-aasang pagbaba ng ating Panginoong Kristo. Na maraming mga apostol at propeta na gusto nilang maranasan ito. Pero sa atin, ibinibigay ng Diyos. Amen? Makikita natin. At makikita rin natin ang mukha ng Diyos sa araw na yun. Pagpapakita siya sa atin. Amen? Ang Diyos ay hindi nakikita. Ngayon, hindi mo talaga makita. Hindi mo makita. Pero may mga pagkakataon, nagpakita talaga ang Diyos. Kay Abraham, kay Moses. Amen? At sa kauna-unahang pagkakataon, pagpapakita siya sa lahat ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Lahat ng mga propeta at apostol, gusto nilang maranasan ito. Pero nasa atin ang panahon ng pagkakataon. Amen? Yan, samantalahin natin ang mga bagay na ito ayon sa banal na kasulatan. 2 Corinthians chapter 7 verse 8. Sapagkat bagaman ako'y nakapagpalumpay sa inyo sa aking sulat, ay hindi ko dinaramdam bagamat aking dinamdam. Sapagkat akin ngang natatalastas na ang sulat na yaon ay nakapagpapalumbay sa inyo, bagamat sa maikling panahon lamang. Amen? Mahirap talagang
salungatin ng salita ng Diyos. Amen. Although minsan masakit, minsan mahirap tanggapin, pero kinakailangan mong ayunan. Amen. Kinakailangan mong sundin. Masakit, nakapagpabagbag sa atin, ngunit pag naunawaan mo ang kalooban ng Diyos, ito ay magiging kagalakan. Gaya ng sabi kanina ng John. Ngayon, 9. Ngayon, nagagalak ako hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na ikapagsisisi. Sapagkat kayo pinalumbay sa parang ukol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong magkaroon ng kalugihan dahil sa amin. Amen? Kaya, kung kayo sa mga araw na ito ay parang kinukurot kayo, na parang iniisip niyo sa inyong sarili, paano nga ako pagdating ng araw ngayon, that's a good sign. Amen? Kinukurot kayo ng salitang ito ng Diyos. Para makapag-isip tayo ng nararapat. Amen? Kung nakapag-isip ka, mahirap ang mga pagdadaanan, paano na lang kami. It's a good sign. Yan ang kalumbayan na ayon sa pagsisisi upang magawa natin ang nararapat. Upang hindi maging kalugihan sa atin ang ating paglilingkod ng Diyos. Verse 10. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas. Amen. Sa ikaliligtas. Na hindi ikalulungkot, nagdakwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. Tuwid ang Panginoon sa mga bagay na ito. Ang Biblia minsan ay nagiging masakit para sa atin. Ang Biblia minsan parang inaalisan tayo ng pag-asa. Ngunit sa patuloy na pagpapahayag ng Panginoon, ng kanyang mga salita, yung lahat ng ito ay pagpapala at biyaya para sa ating lahat. Amen. Sikapin natin magsaliksik ng mas malalim patungkol sa salita ng Diyos at maunawaan natin ang kagandahan ko. Kung tayo po'y magsitayo, salamatan natin ang Diyos. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Bagay na ito ay mayroon ng pag-asa. Sa lahat ng mga nakasulat sa banal na kasulatan na ito, Panginoon, ay nagbibigay sa amin ng katunayan ng iyong pagliligtas. Katunayan, O Diyos, ng iyong pagtubos. Katunayan, Panginoon, ng iyong pagtutugpod sa iyong mga lingkod. Kaya Panginoon, salamat din na ginamit mo mga apostol, ang mga propeta sa pagsusulat ng mga bagay na ito, na sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu ay tumatali sa amin, Panginoon, ang lubos na kagalakan, hindi ang ikabintiso, sapagkat ang iyong Santong Espiritu ang nagpapaunawa sa amin ng lahat ng mga mabuting bagay at ang mga unawang malalim patungkol sa iyong kalooban ang siyang naahayag sa bawat isa. Salamat po, Diyos, na patuloy mo kami
pinagbubuklod sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu sa pagkakaisa, Panginoon, sa isang kaisipan. At narito ang bawat isa sa amin. O God, gamitin mo kami maging bahagi ng katuparan ng iyong mga salita. Upang maging bahagi din kami, O Diyos, ng iyong mga pangako at ng iyong pagliligtas. Sapagkat ang mga salitang ito ay tunay at siyang buhay sa bawat isa sa amin. Sa sino mang hindi nagsisipagsalitsik ay sa ikapapahamak, ngunit sa iyong mga pinagkalooban at pinapanibayan ay sa ikaliligtas. Kaya salamat po sa patuloy na biyayang pinagkakaroon mo sa amin. Panginoong Jesucristo, aming Hari, Hari ng mga Panginoon, ng mga Panginoon. Ikaw ang itinatanghal namin sa buhay na ito. Maghari ka na, O Diyos. Maghari ka nawa sa amin. Dumating nawa ang kaharian mo. O Lord, ito ang aming dalangin, Panginoon Jesus. At sa bawat isa, katuwiran mo ang mahayag. Hindi ang aming mga sariling kalooban. Nakakila ka namin, at muli, binibigyan ka namin, Panginoon, ng karapatan sa aming mga sarili. Maging Diyos ka sa amin. Dahil ikaw ang aming Diyos. Take control of our lives. At mahayag ka, Panginoon, sa buhay namin. Panginoon, kung paano pinangyayari mo ang iyong mga salita sa amin, ay ganoon din ang pagkapala at biyaya ang patuloy at lumawin sa bawat isa. Panginoon, narito ang bawat isa sa amin, sa bahay ko na ito, ang dumudulso. Patuloy mo kaming lingapin at kasiyan. Pagkalooban mo kami ng iyong bendisyon, ng pagpapala na mula sa iyo, upang magawa namin ang nararapat sa pagsunod sa iyong mga salita. At upang kami, Panginoon, ay makaganap ng kalooban. Patuloy, narito rin kami. Ingapin mo kami patuloy. Ihandog namin ang aming mga salita. Ikaw, O Diyos, ang iyong Santong Espiritu nawa ay patuloy na mag-ingat sa amin. Ilayo kami sa pangalaman. Dalhin kami sa kagalingan ng iyong kapangyarihan. At Panginoon, ang pag-ibig mo na sumasamin ay patuloy na manahan sa amin sa Espiritu Santo. At kami, Panginoon, ay tahanan, maging tahanan ng Santong Espiritu sa aming pagkakaisa at sa aming mga Diyos. O Lord, sa aming pansamantalang pag-iwaniwalay, pagtuloy mo kami ng iyong pag-ibig upang wala sa aming mga puso ang magiging sagabal o hadlang. Natanggapin namin ang iyong biyaya, ang kagalakan, ang katuwaan at ang kapayapaan, sapagkat pinalaya mo na kami, O Diyos. Pinalaya mo na kami, Panginoon. Salamat sa iyong Santong Espiritu na patuloy namin nararamdaman ang kagaanan sa aming mga sarili. Ang lahat ng mga bagay ay nangyayari ayon sa iyong kalooban sa amin. At ito ang aming inaaral, Panginoon. Sapagkat pinangyayari mo ito dahil nakita mo ang iyong mga lingkod na umiibig sa iyo. At siya mo pinangyayari, Panginoon, na nagkakalakit ang mga bagay sa ikabubuti ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong kalooban. Salamat po sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong patuloy mo na, O Diyos, ipagkaloob ang mayamang pagpapala spiritually, ganun din materially, na pinagmumulan ng pagpapala ito sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga negosyo, at sa kanilang mga pinagkakaabalahan.
Diyos, idulot mo rin ang magandang kalusugan sa bawat isa na siyang kayamanan namin, Panginoon. Lalo-lalo na ng iyong salita na sa amin, O Diyos, ay nagpapatibay at nagpapalakas. Salamat po sa iyong walang hanggang biyaya at sa iyong patuloy na pagpapatubay. Ito ang aming dalangin sa matalusong pangalan ni Jesus. Amen. sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Kristo. Biyaya ng ating Panginoong Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang paikipisan ng Kanyang Santong Espiritu na may kaloob ng pag-unawa at pagkakilala sa Kanyang biyaya ay patuloy na kumilos at dumaloy sa ating kalooban upang tabuhin natin ang mahalagang bagay sa Kanyang mga pangako at sa Kanyang kalooban. Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, siya nawa. Amen.